Sa bidyong ito, lahat ng mga reactor na baguhan, especially baguhan katulad ko, dapat makinig tayo dahil matututo tayo dito. Medyo masakit, medyo talagang tagos ito sa buto, pero dapat nating marinig to dahil dapat namang pakinggan yung nagsasabi. Kasi almost 1 million follower na ito. Dapat tayong makinig sa taong ito kasi may napatunayan na rin siya sa pagiging reactor, komentarista, and nagre-review, nagdi-debunk dito sa Facebook or dito sa social media sa platform natin. Itong kanyang content ay may title po na nilagay lang sarili sa gilid ng content tapos promote ng scatter sa dulo. Ha ha ha. May description pa. Hila pababa muna tayo mga pre. Ayan, panoorin natin yung video. Grabe, size lang ang papalitan, hindi pa mapagbigyan. Kawawa naman si kuya, ininsulto pa, sinabihan pa siya na mahirap at hindi kayang bilhin ng Pampers. Kaya naman panoorin nyo yung video na to. Ako lang ba pre o parang hindi siya naniniwala sa sarili niyang reaksyon? Ayan, intro pa lang ni TPC pero talagang malupit yung kanyang unang banat. Gusto niyang sabihin na wala ka namang sense dyan. Bakit nandyan ka? Anong point mo sa pagre-react mo na parang ikaw mismo hindi ka naman convinced sa mga sinasabi mo? Grabe, ininsulto pa si kuya. Panoorin natin the video na to. Grabe, pinagtawanan talaga ng husto. Yung mga pre, ako nga pala si TPC. No? Ngayong araw, magre-react tayo sa dalawang bagay. No? Una, yung isang video na kumakalat na isang pharmacy na hindi pumapayag magpapaleta isang customer ng diaper dahil na mali ito ng bili ng size. At yung isa na marere-reactan natin mga pre, no, ay yung mga content creators na nilalagay lang nila yung mukha nila sa gilid ng video, no? Tas mukha silang dun sa sulok na nakaganyan habang nagpe-play yung video na pinapakita nila sa iba. So hitting two birds with one stone tayo dito mga pre. No? Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, no? Itong ginagawa ko, isa to sa pinakamadali na pwede mong gawin bilang isang content creator. Na tuwing nakikisaw-saw ako sa mga ganap sa internet, ganap sa lipunan, o kaya nagre-review lang ako ng kung ano-anong bagay, isa to sa pinakamadali na pwede mong gawin. Kung ikukumpara mo siya sa ibang form of creation, no, gaya ng pag gumagawa ako ng kanta, o kaya gumagawa ako ng skit kung saan kailangan ko pa magsulat ng script. Kung meron akong irarank no, na pinakamababang effort na paggawa ng content, ito na yun, no, yung reaction videos mga pre. Kasi kahit itong gawin ng kahit na sino, no, napakadali mag-react at magbahagi ng sarili mong opinion tungkol sa isang bagay. At kung gusto mo i-level up yung ginagawa mo, no, gusto mo magbahagi na may kapupulutang value ibang tao, pwede kang mag-research muna bago ka mag-react sa isang bagay para naman pag binukay mo na yung bibig mo, at least may mapupulot yung ibang tao sa'yo. Ito rin yung dahilan, no, kung bakit hindi sa lahat ng viral na issue na ikisaw-saw ako. Sige, pasok na tayo mga idol. Well, si Kadungis naman ay isang reactionist na kung saan halos lahat na yata ng mga viral issue or trends ay pinapasukan natin, sumasawsaw tayo. Pero agree ako doon sa sinabi niya na bago ka bumuka sa iyong bibig or bago ka makisawsaw sa mga issue, dapat magiging relevant ka rin. Dapat may significant rin yung mga sasabihin mo. Easy lang naman mag-google mga idol. O shoutout sa lahat ng mga reactionist dyan, mga nagko-komentaryo na nako minsan hindi rin nagre-research. Tapos, iiwan pa yung tanong doon sa viewers, anong masabi ninyo? Kayo na yung manghusga. Bakit ganun yung mga estilo nyo sa paggawa ng reaction? Kung gagawa tayo ng reaction, dapat meron talaga tayong research para at least tayo naman ay makapag-ambag doon sa video na meron tayong dinagdag. Hindi yung nandyan lang tayo sa gilid, tapos ang gagawin natin is mag-iwan pa tayo ng tanong na tayo naman mismo as a creator, it's our responsibility to be creative and to add value or magbigay ka ng impormasyon. So bakit mo pa itatanong? Pwede ka naman mag-research tapos ibigay mo yung pananaw mo, yung iyong analysis, yung iyong opinion at yung tao na yung maghusga sa'yo. Hindi yung nandyan ka na, gumawa ka ng video, sumama ka na sa video, nakiki-reaction ka dyan, tapos itatanong mo pa sa tao, ano masasabi ninyo mga idol? Ano yung husga nyo dito? Okay naman yun, pero at least ikaw naman, ano ba yung masasabi mo? Ano yung husga mo? Ano yung analysis mo? Ano yung debunk mo? Ano ang iyong kritisismo tungkol sa video yan? Dapat ganon, hindi yung tumabi ka lang sa video, usong-uso yan sa mga remix, diba? Well, wala na tayong magagawa dyan kasi usong-uso talaga yung sa remix na tumabi lang dito, tapos nandyan yung video sa gilid, ang gagawin tumatango lang hanggang matapos yung video na parang bowplugs ka lang dyan sa video na wala namang presensya yung mukha mo dyan, nandyan ka nga pero wala ka namang inaambag. So ano pa yung ginawa mo dyan? So parang nagnanakaw ka lang din ng video at ito rin yung sinabi ni TPC. Kasi kung wala naman talaga akong masasabi dyan, di ba? Wala naman talaga akong opinion dyan, hindi niya ako naapektuhan o wala man lang akong maidadagdag sa entertainment value na yan o wala man lang akong jokes na naisip tungkol dyan o kaya naman wala naman talaga akong pananaw dyan na pwede kong pag-usapan sa ibang tao, hindi ko yan gagawin, di ba? Kung wala akong masasabi dyan, bakit ko pa i-re-upload dyan? Ibig sabihin lang nun, para lang ako nagnakaw ng video nun eh. Yes, may pagkakaiba talaga yung pagnanakaw ng video at saka pagre-reaction ng video. Yung pagre-reaction is dapat meron ka talagang reaction. Pero kung sabihin mong nagre
magre-react ka tapos wala ka namang iniambag, wala kang dinagdag, katulad ng sinabi ni TPC na kung wala kang pananaw tungkol dyan at kung hindi ka naman naapektuhan ng video or wala kang sasabihin dyan na makakapagdagdag ng value, anong pagkakaiba ng pag-re-upload mo na kasama yung mukha mo sa mga taong nagda-download ng video tapos nire-re-upload rin nila sa fake page or sa kanilang sariling page? Pag nanakaw din yun. Kahit na sabihin mo pa nandyan na yung mukha mo pero kung wala kang added value, parang ganun na rin yun. So ito na lang din challenge natin sa mga reactor kasi ang pagre-reaction, isa ito sa pinaka madaling gawing content. Yes, kasi hindi na natin kailangan pang mag-isip ng idea, gumawa ng script at saka mag-shoot, mag-film ng sobrang hirap na mga eksena, talagang sobrang haba rin ng gawin nating pag-i-edit. Dito sa pagre-react, kailangan mo lang merong laman dito. Hindi naman kailangan required dito matalino or genius ka or ikaw na talaga yung pinakamagaling magsalita na reactor, pero at least man lang mag-research ka. At least man lang gumawa ka ng bagay na kung saan magbabago yung direksyon ng video. Instead na nandyan lang yung video tapos nandito ka lang din, ang gawin natin is hayaan natin na mag-play yung video dyan, okay lang naman yan, pero at least at the middle or at the beginning or at the end of the video, meron ka rin sasabihin na iba doon sa nakikita doon sa video. Isa sa pinakapasaway na pinagagawa ng mga nagre-remix at gumagawa ng mga reaction video, ito, kung ano yung napapanood sa video, ganun lang din yung ginagawa nila. Kung ano yung napapanood doon sa video, ganun lang din yung sinasabi nila. Para lang din silang nagnanarrate na parang iniisip nilang bulag yung mga nanonood sa kanila. Bakit ka pa nagsasalita ng tungkol sa video na nakikita naman ng tao kung anong meron doon sa video? So yun yung challenge. Magsalita ka kung ano yung hindi na nakikita doon. Mag-ambag ka ng something na hindi naman kailangan na magiging parang bulag na yung ating mga viewers na kailangan mo pang sabihin lahat kung anong nakikita doon. Make your own research, do a debunk, do a criticism, do an analysis, and do a reaction video na hindi lang yung bastang nagre-review ka lang na nandyan ka sa gilid na wala talagang ambag. Umambag tayo. At least man lang, kahit sabihan tayong nagnanakaw ng mga bobo diyang walang idea about reaction, about fair usage, at least tayo mismo sa sarili natin, alam natin na tama yung ginagawa natin at patas tayo na hindi talaga tayo nangnanakaw dahil tayo mismo ay may inambag sa bawat bidyong nireaksyonan natin. Okay? Ang pinaka-respeto na nga lang na pwede mong gawin sa video na kinuna ng ibang tao ay yung may idadagdag ka man lang, no? Ita-transform mo yung content para masabi mo na may binago ka dyan at hindi ka lang talaga basta nagnakaw. Isipin mo pre, no? Nakaganto lang siya sa kabuuan ng video. Tapos pagkatapos ng video, ang sasabihin niya lang, hindi ko alam talaga kung sino ba ang tama o mali dito, pero para sa akin, si kuya ang tama rito. Nang hindi man lang niya ina-explain, no? Hindi man lang siya nag-research kung ano ba yung pinagsasabi niya. Pre, saglit na Google lang yung gagawin mo, no? Huwag kalimutan, libre lang mag-Google mga idol.